patuloy rin ang pagkanbas ng mga boto sa Cotabato City. Naroon po si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren, kumusta dyan? Yes, Igan, hindi pa maisasagawa ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa Cotabato City ngayong umaga dahil nagpapatuloy pa ang vote canvassing. Ayon kay Attorney Dindo Maglasang, election officer ng COMELEC Cotabato City, meron pang 14% ang di pa nakapag-transmit ng vote result dahil nagkaroon ng problema sa transmittal dulot ng mahinang signal at iba pang technical error. Dahil dyan, isasagawa ngayong umaga ang manual upload ng resulta mula sa mga USB nito. Samantala, nagpapatuloy pa ang pagtanggap ng mga election return mula sa mga polling center sa Cotabato City. Mapapansin din natin na may mga PNP personnel na kabilang sa pila na nagsasubmit. Ayon sa COMELEC, may mga PNP personnel kasi ang naging special electoral board sa araw ng botohan, lalo na sa isang barangay na naitalang may kaguluhan. Ito ay ang Rosary Heights kung saan may naiulat na putukan itong linggo. Rosary Heights 10 po yun. Sa ngayon, inaalam pa ang kabuuang bilang ng mga PNP personnel na naging special electoral board sa Cotabato City. Samantala, sa partial and unofficial results as of 5:02 AM, nangunguna sa pagkaalkalde si Bruce Matabalaw na may 34,020 votes, habang si Butch Abu may merong 23,093. Sa pagka-vice mayor naman, lamang si Joair Madag na may 78,755 votes, habang si Datu Bimbo Pasawiran ay may 25,672 votes. Mula rito sa Cotabato City, ako si Efren Mamak ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV.